Magandang umaga sa bawat isa. Welcome po muli sa ating pong pagtunghay sa banal na salita ng Diyos. At patuloy nating pinapasalamatan ang ating Panginoon sa kanyang patuloy na kabutihan at patuloy po na kagandahang loob sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At nawa, madatnan po ang bawat isa sa atin ng salita ng Diyos sa umagang ito na nasa kanyang patuloy na pag-iingat at patuloy na pagdaloy na masaganang pagpapala na nagmumula sa ating pong Panginoong Hesukristo. Welcome po sa ministry ng Apiron Fundamental Baptist Church at salamat sa Diyos sapagkat ito po ay unang araw ng buwan ng Hulyo, pangalawang bahagi na po ng kalagitnaan na po ng taong 2021. So purihin ang Panginoon sapagkat tayo po ay patuloy na nakakaranas ng kanyang pag-iingat at ng kanyang pagsustina. Salamat sa patuloy na kagalingan na ibinibigay ng ating Panginoong Jesucristo doon po sa mga kapatid na nagkaroon po ng mga karamdaman. Salamat po sa inyong mga panalangin sa kila Mr. and Mrs. Garanchon at patuloy po natin silang dalhin sa Panginoon sa pananalangin at ang mga kapatiran din po na alam nating sila po ay nasa banig ng karamdaman at yaong pong mga nangangailangan, yaong pong mga naghahanap ng kanilang mga hanap buhay sa kasalukuyan. Nawa ikaw at ako ay masumpungan ng Diyos na patuloy po na nagpapanalanginan. So welcome po muli at nawa pagpalain tayo ng Panginoon sa pagsamba ngayong umaga. Nais ko pong anyayahan ang bawat isa muli sa ating pong Bible study mamayang hapon ng alas 5 at itutuloy po natin ang ating pong pag-aaral sa topic po ng second coming ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ating pong topic mamaya ay patungkol po sa tribulation. So, welcome po sa ating pag-aaral mamaya. Huwag po ninyong kaligtaan. So, purihin po ang Panginoon. Ang ating pong pag-aaral ngayong umaga ay pinamagatan ko pong may maigaganti. Tunay po na meron po tayong maigaganti o maisusukli sa kabutihan ng ating pong Panginoong Hesukristo. At nawa ang mensahe ngayong umaga mula sa salita ng Diyos ay tunay po na magbigay po sa atin ng ibayong encouragement na tunay po na ang ating buhay ay patuloy nating italaga sa ating Panginoon bilang ganti sa kanyang kagandahang loob. Ang ating pong talata ay mula sa mga awit, kapitulo 116, talatang 12 hanggang talatang 14. Babasahin ko po at pakisundan po ninyo habang ito po ay aking pong binabasa. At pagkatapos nito, tayo po ay panandaliang mananalangin. Umpisa sa talatang 12, ang sabi po ng talatang ito sa awit, kapitulo 116, talatang 12 hanggang 14. Ano kaya ang maigaganti ko sa Panginoon sa lahat ng kabutihan niya sa akin? Sasambahin ko ang Panginoon at maghahandog ako sa Kanya ng pasasalamat sa Kanyang pagliligtas sa akin. Tutuparin ko ang aking mga pangako sa Panginoon sa harap ng kanyang mga mamamayan. Pagpalain ng Panginoong Hesukristo ang kanyang banal na salita sa ating mga puso at isipan. Manalangin po muna tayo sandali. Amang banal, ngayong umaga kami po ay patuloy na sumasamba sa iyo, nagpupuri, nagpapasalamat sa pagkatunay po na ikaw ay dakila naming Diyos, Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Diyos na patuloy na nagsusustina sa amin. Diyos na nagbibigay sa amin ng kaaliwan sa panahon po ng pagiging ligalig dahilan po sa mga karanasan po sa kasalukuyan. Diyos, amang banal na nagbibigay sa amin ng kapayapaan sa gitna po ng kagulumihanan. Ikaw po ang pinagmumula ng aming pong mapalad na kasiguruhan. Salamat sa buhay na walang hanggan na meron kami sa Panginoong Hesukristo. Salamat po sa banal na Espiritu na siyang nananahan sa amin, na siyang gumagabay, nagtuturo at patuloy na makapangyarihang namamanhik sa iyong presensya in behalf sa amin, Panginoon. Salamat po, Lord God. Salamat po sapagkat patuloy ninyo kaming pagpapalain, patuloy ninyo kaming gagamiting instrumento upang ang iyong mga kalooban ay maisakatuparan at ang iyong salita ay patuloy na maipahayag. Pagpalain ninyo mga kapatid ngayong umaga sa kanilang mga tahanan. Pagpalain ninyo ang mga salitang ito na aming pong pagbubulayan. Ang Panginoong Hesus ang siyang mabigyan namin ng kapurihan at ikaw po ang patuloy naming maitaas. Pinupuri ka namin, patuloy ka naming sinasamba o Diyos amang banal. Binabalik ko po sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus.
Amen at amen. Welcome po muli sa ating pong pag-aaral ngayong umaga ng kanyang salita at patuloy nating sambahin ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagtunghay sa kanyang makapangyarihan at banal na salita. Dadako tayo sa kanyang presensya na may pagpapakumbaba at may paghingi po ng paglilinis at ng kapatawaran sa ating po mga pagkukulang upang sa ganon ang ating pagsamba sa kanya sa umagang ito ay tunay po na maging katanggap-tanggap sa kanyang harapan sa pamamagitan ng kabanalan ng Panginoong Hesus na kanyang ipinataw sa bawat isa sa atin na mga tunay na mananampalataya. Alalahanin po natin, base po dito sa talata, ang sabi po dito ay tutugon tayo. Tutugon lamang po tayo sa Diyos dahilan sa kanyang kagandahang loob sa bawat isa sa atin. Hindi natin pwedeng mabayaran ang ating Panginoong Diyos. Hindi po natin pwedeng gawan ng kung ano-ano mang gawain sa sarili nating kakayahan at karunungan. Ang magagawa lang po natin ay ayon po sa pagkilos at makapangyarihang gawa ng ating Panginoong Diyos sa makapangyarihang pagpapala ng banal na Espiritu na siyang nananahan sa bawat isa sa atin. Ang realidad po, tayo po ay nakakapaglingkod sa Kanya sapagkat siya po ay lubhang napakabuti ng Diyos. At tayo po ay nakakagawa dahilan po sa Kanyang kapangyarihan at lakas na Kanyang iginagawad sa bawat isa sa atin. Ang pagsasabi po rito ni David, ano ang maigaganti ko sa Panginoon sa lahat ng Kanyang kagandahang loob sa akin, sa Kanyang kabutihan sa akin. Dito po ay na-acknowledge ni David na maging kanyang pagnanais na magbalik ng anumang bagay sa Panginoon ay magmumula na rin talaga sa Panginoon. So titingnan po natin sa talatang 13 nga ang tugon dito ni David, ang sabi niya sa wikang Tagalog sa ibang translation ay aking kukunin ang saro ng kaligtasan at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Dito po sa translation sa ating pong PowerPoint, ang sabi dito ay sasambahin ko ang Panginoon at maghahandog ako sa Kanya ng pasasalamat sa Kanyang pagliligtas sa akin. Andi sa talatang 14, tutuparin ko ang aking mga pangako sa Panginoon sa harap ng Kanyang mga mamamayan. Mga kapatid, titingnan po natin ngayong umaga ang dalawang paraan na tayo po ay makakaganti sa Diyos sa Kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Alalahanin po natin, lubhang napakabuti ng Diyos. Kahit kailanman, ang Diyos ay hindi po magiging hindi mabuti sa atin. Ang Diyos ay patuloy po na nagpapakita at gumagawa para sa atin ng kabutihan. Anuman ang ating pong nararanasan sa kasalukuyan, yan po ay pagpapakita ng Diyos ng Kanyang walang kapantay na kagandahang loob at kabutihan sa bawat isa sa atin. Pinupuri natin ang Diyos sapagkat sa Kanyang makapangyarihang gawa, tayo po ay nasa Kanyang mga kamay at lahat po ng ating karanasan ay nararanasan natin dahilan sa ang Diyos natin ay lubhang napakabuti. Ang unang kaparaanan na ating pong magagantihan ang ating Panginoong Diyos na lubhang napakabuti sa atin ay sambahin natin siya, purihin natin siya, talagang bigay natin sa Kanya ang lahat-lahat ng karapat-dapat na ibalik at ibigay sa Kanya. Oo, wala po tayong maibabalik sa ating sarili, ngunit sa pamamagitan ng biyaya na rin ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak na si Jesus, sasambahin natin siya at yan po ay isang bagay na dapat po nating ibigay sa ating Panginoong Diyos. Karapat dapat po siyang sambahin. Wala nang ibang karapat dapat na bigyan natin ng pagsamba kung hindi ang ating Panginoong Diyos, ang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat na siyang umibig sa bawat isa sa atin. Ang sabi po ni David, sa talatang ito na ating pong tinitingnan sa Awit, Kapitulo 100, talatang 116, talatang 12 at 13, ano kaya ang maigaganti ko sa Panginoon sa lahat ng kabutihan niya sa akin? Itong tanong na ito ay pwede nating itanong sa ating po mga sarili.
Ano ang aking maibabalik? Ano ang aking maihahandog sa Panginoon? Ano ang aking maigaganti sa Panginoon? Sapagkat siya ay lubhang napakabuti sa akin. Ang sabi ni David sa talatang 13, sasambahin ko ang Panginoon at maghahandog ako sa Kanya ng pasasalamat sa Kanyang pagdiligtas sa akin. Nawa ito rin po ay masabi po ng bawat isa sa atin. Panginoon, ibabalik ko talaga sa iyo ang aking taos-pusong pagsamba. Ang aking puso at ang aking espiritu ay tunay po na sa tuwi-tuwi na ay dadako sa iyong presensya na may pagsamba, na may pagpapakumbaba, at may pag-acknowledge na kung wala ka, Panginoon, ang aking buhay ay patungo sa kawalan. Salamat, Panginoon, sapagkat pinili mo ako at ipinataw mo sa akin ang iyong kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Kristo na siyang nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi nga rito ni David, kukunin ko ang saro ng kaligtasan at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Sasambahin kita, Panginoon. Tatanggapin ko yung saro ng kaligtasan. Alalahanin po natin kung ano itong saro ng kaligtasan na nais na ihandog ni David sa Panginoon. Naalala ninyo ang Panginoong Kristo nung siya ay nananalangin sa lugar ng Getsemani, nung siya po ay nasa yugto na ibibigay at iaalay niya ang kanyang buhay bilang kaligtasan ng bawat isa sa ating kabayaran sa ating mga kasalanan. Ang sabi niya, nawa lumampas itong saro sa akin, ngunit hindi ang kalooban ko ang mangyari kung hindi ang kalooban ng Diyos Ama. Ito po yung saro na sinasabi ni David. Kumbaga sinasabi ni David, anuman ang mangyari, alam ko sa masaganang biyaya ng Diyos, mapagtatagumpayan ko ito. At ang aking tagumpay ay na kay Kristo Jesus na siyang nag-alay ng buhay sa krus ng Kalbaryo bilang kabayaran sa aking kasalanan, at ang sarong ito ang nagdulot sa akin ng kasiguruhan ng buhay na walang hanggan, sapagkat tinanggap ko sa pananampalataya si Kristo Jesus na aking Panginoon at tagapagligtas. Kukunin ko ang saro ng kaligtasan, at yan ay ang sakripisyo ni Kristo Jesus para sa akin. Hindi dahilan sa akin, kung hindi sa pagdako ko sa Diyos. Dala-dala ko ang katotohanan ito na ako ay kanyang pinili at iniligtas mula sa isang buhay na makasalanan. Nilinis sa aking kasalanan sapagkat ako ay nagpakumbaba at nagsisi sa kanyang harapan sa aking mga kasalanan. At sa sakripisyo ni Kristo Jesus, ako ay kanyang pinaging malinis sa kanyang banal na harapan. Sabi ni David, ibabalik ko sa iyo, Panginoon, ang iyong pagbibigay ng iyong buhay sa akin at sasambahin kita sa pamamagitan ng buhay ko. Maghahandog ako sa iyo, Panginoong Diyos, ng pasasalamat. At hindi lang yan, hindi lang pasasalamat, kung hindi ang sabi ni David, kukunin ko ang saro ng kaligtasan at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Panginoon, naligtas ako dahilan sa iyo. At narito ako, patuloy akong lalapit sa iyo, sapagkat kung wala ka, wala po akong magagawa. Patuloy akong hihingi sa iyo ng iyong masaganang biyaya, upang sa ganon, ang mga karanasang ito ay magtutulak sa akin na ikaw ay aking sambahin, ikaw ay aking purihin, ikaw ay aking pasalamatan. Ang sabi sa Juan Kapitulo 4, talatang 23 hanggang 24, datapwat dumarating ang oras, at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananampalataya ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan. Binibigyang diin ko po itong talatang ito na nagsasabi, sasambahin natin ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos sa Espiritu, at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Itong talatang ito ay nagpapaalala sa atin na sinagot ng Panginoong Kristo ang tanong ng isang Samaritanang babae na nagsasabi, saan sasamba? Ang sabi ng Panginoon,
Hindi sa bundok na to, kung hindi ang mga tunay na sumasamba sa Kanya. Ang tunay na sumasamba sa Diyos ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Sabi nga, ang tunay na mananamba. Merong mga hindi tunay na sumasamba sa Panginoong Diyos. At ang Panginoong Hesus ay nagsasabi na ang tunay na sumasamba sa Diyos Ama ay sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Nagpapaalala lang sa atin na ang tunay na pagsamba ay nararapat lamang na kalugod-lugod sa ating Diyos Ama at ito ay nagmumula sa isang puso na puro at bukas sa makapangyarihang pagkilos ng Panginoong Diyos sa gabay ng Espiritu Santo na siyang nananahan sa bawat isa sa atin. Mga puso na inihahandog na may pagpapakumbaba at meron pong malinis na hangarin, malinis na puso. Ang pagsamba po natin ay nararapat lamang na nagmumula sa kaibuturan ng ating puso na nilinis ng ating Panginoong Kristo ng kanyang banal na dugo, at ito po ay inalalabas sa pamamagitan ng pagsasagawa kung ano po yung itinuturo ng kanyang banal na salita, sapagkat ang kanyang banal na salita ay tunay po na katotohanan. Kaya nga tayo po ay sumasamba sa tunay na Diyos sa pamamagitan ng ating puso, espiritu, kung ano yung dito sa ating loob na nilinis ng Panginoong Hesukristo. At tayo ay sumasamba base po sa katotohanan ng salita ng ating pong Panginoong Diyos. Ang sabi sa Awit, Kapitulo 116, talatang 1, aking iniibig ang Panginoon sapagkat kanyang dinirinig ang aking tinig at aking mga hiling. Ito po ay base na rin sa sinabi po ni David dito po sa ating pong talata sa Awit Kapitulo 116 talatang 13 na nagsasabi, kukunin ko ang saro ng aking kaligtasan at ako ay patuloy na tatawag sa pangalan ng aking Panginoon. Ang sabi ni David, aking iniibig ang Panginoon. Sa unang talata ng chapter na to ng mga awit na ating pong tinitingnan, aking iniibig ang Panginoon sapagkat kanyang dininig ang aking tinig at aking mga hiling. Anong sabi po ni David? Ano ang aking maigaganti sa Panginoong Diyos dahilan sa kanyang kabutihan sa akin? Ano ang maigaganti ni David? Sambahin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang buong katauhan, ng kanyang puso, ng kanyang espiritu at ng katotohanan ng ating pong Panginoong Diyos na siyang nag-alay ng kanyang sarili para sa atin sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Kung papansinin po natin, meron po tayong tinatawag dito na dahilan at effect o resulta ng ginawa ng Panginoon. Ang sabi ni David, ano ang aking maigaganti sa kabutihan ng Diyos? Ito yung dahilan na tayo po ay magbabalik ng handog, maggaganti ng handog sa Panginoon, at ang handog po natin ay pagsamba sa Kanya. Ito po yung effect. Ang dahilan ay lubhang napakabuti ng Panginoon sa atin na nararapat lamang na siya ay ating pong sambahin sa pamamagitan ng ating pong mga buhay, ng ating mga espiritu, ng ating mga puso na lubhang umiibig sa Kanya, na lubhang nagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, naalala ninyo ang pinakadakilang utos sa banal na salita ng Diyos? Mahalin mo ng buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa ang Panginoon mong Diyos. Ito ay pagsamba natin sa Panginoon. At ang pagsamba natin, tunay na pagsamba sa Panginoong Diyos ay una sa lahat,
nagmumula sa isang puso na nilinis ng ating Panginoong Kristo. Mula sa ating mga espiritu na pinag-isa ng espiritu ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi sa unang Juan Kapitulo 4 talatang 11, ang sabi ni Apostol Juan, minahal natin siya sapagkat siya ang unang nagmahal sa atin. Alalahanin po natin yan. Sasambahin natin ang Diyos sapagkat lubhang napakabuti niya. At dahilan sa kanyang lubhang kabutihan, nagre-resulta ito sa isang taus-pusong pagsamba, puso na pinananahanan ng pag-ibig ng Diyos na siyang unang umibig sa atin. Ang Diyos ay nagpakilala ng kanyang sarili sa bawat isa sa atin, na gano'n na lamang ang kanyang pag-ibig sa atin, na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. At lahat ng mga katotohanan ito ay magbibigay sa atin ng kadahilanan na lubha nating mahalin din naman ang ating pong Panginoong Diyos. Ang sabi ng Panginoong Kristo, mamahalin mo ng lubos ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa, ng buo mong kaisipan. At ang sabi ni Juan sa 1 John chapter 5 verse 3, narito ang pag-ibig ng Diyos na susundin at ipapamuhay natin ang kanyang salita. Alalahanin natin, ang mga tunay na sumasamba sa tunay na Diyos ay sumasamba sa espiritu at katotohanan. Puso, buong katauhan, buong espiritu at kaluluwa, at buong puso base sa kanyang banal na salita. Ang tunay nga po na pagsamba ay nakabase sa isang lubos at tunay na pag-ibig, at ang lubos at tunay na pag-ibig na to ay nakabase sa katotohanan, at ang katotohanan ito ay walang iba kung hindi ang kanyang banal na salita. At ang katotohanan ito ay nanahan sa isang persona, at ang personang yan ay ang ating Panginoong Kristo. Ito ang magdadala sa atin ng isang tunay at makabuluhan na relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi sa Awit, Kapitulo 86, talatang 11, ituro mo sa akin ang iyong daan, O Panginoon. Ito ay pagsamba ni David sa Panginoon. Ang sabi ni David, ituro mo sa akin ang iyong daan, O Panginoon. Lalakad ako sa iyong katotohanan, ilakip mo ang aking puso sa pagkatakot. Yung salitang pagkatakot ay pwede pong ilakip mo ang aking puso sa pagsamba sa iyong banal na pangalan. Sa banal na pagkatakot sa Diyos. Sa tunay at makabuluhang pagsamba sa pangalan ng Panginoon. At ang pagsambang yan ay dumadaloy sa isang puso na lubos na nagmamahal sa Panginoong Diyos, na nagmumula sa kanyang katotohanan, na nananahan sa ating mga espiritu, na nagtutulak sa atin na tunay po na sumamba sa Kanya sa espiritu at katotohanan. Alalahanin po natin ang mga katotohanan ito sapagkat ito po ay patuloy po nagabay natin sa ating pang-araw-araw na buhay, lalo na sa mga panahunan sa kasalukuyan. Kung tatanungin natin ang sarili natin, may maigaganti ba ako sa kabutihan ng Diyos sa akin? Na patuloy kong nararanasan maging sa mga panahong ito ng kabalisahan, kabigatan? Meron po, mga kapatid, meron tayong maigaganti sa kabutihan ng Diyos. Walang iba kung hindi ang ating pong buong puso, buong espiritu, base sa kanyang katotohanan, na tunay na pagsamba sa Kanya. Sabi sa Awit, Kapitulo 100,
at 16, talatang 13 sa ating pong talata, sasambahin ko ang Panginoon at maghahandog ako sa Kanya ng pasasalamat. Maghahandog ako sa Kanya ng pasasalamat. Ito po ay paalala po ni Apostol Pablo sa bawat isa sa atin. Sa ating patuloy na pagsamba sa Diyos, palaging kalaki po ang ating buong puso na pagpupuri, pagpapasalamat sa Kanyang pagliligtas, sa Kanyang kaligtasan sa atin. Ang salitang pasasalamat ay nagmula sa salita na kung saan ito ay pagbibigay ng napakataas na pagpapahalaga. Sa ating pagsamba na may pagpupuri at pagpapasalamat, nagbibigay tayo ng walang kapantay na pagpapahalaga at pagmamahal ng lubos sa ating pong Panginoong Diyos. Ang tunay po na pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos ay nagmumula sa isang sincere pag-acknowledge kung sino at kung ano ang Diyos. Na siya ay Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat, wala siyang kapantay, namumukod tangi at siya lamang ang karapat dapat na bigyan po ng lubos na pagsamba ng bawat isa sa atin. Pagsamba na buong pusong iniaalay natin ang ating po mga buhay sa bawat isa sa atin. Ito po ay nangangahulugan na ikaw at ako ay kumbinsido ng ating Panginoong Diyos ay tunay po na karapat-dapat. Napakataas, walang kapantay na kataasan ng Kanyang kahalagahan, walang kapantay na pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Alalahanin natin, patuloy po tayo makakapagpasalamat ng buong puso at isip sa Panginoong Diyos kung patuloy tayong lumalago sa ating pong pagkakilala sa Kanya. Mas higit nating pupurihin at papasalamatan Siya kung Siya ay patuloy nating nakikilala. Ang sabi po sa mga Gawa, Kapitulo 2, talatang 46 hanggang 47, at araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. At nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. Itong mga unang mga mananampalataya sa aklat po ng mga Gawa, sila po ay nagtitipon at sila po ay nagsasama-sama bilang pagsamba sa Panginoon na to at ano po ang kanilang ginagawa. Nagpuputol-putol ng tinapay, ito po yung tinatawag nating Lord's Supper o Santa Cena sa iba ang tawag. Ito po ay hapunan para sa Panginoon at ginagawa nila ito sa bahay-bahay. At the same time, sila po ay nagsisikain. Meron po silang fellowship sa hapagkainan. And then, ano pa ang ginagawa nila sa kanilang pagsamba? Sila ay patuloy na masusumpungan natin na nagpupuri sa Diyos. At sila ay nagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng buo ng Panginoon araw-araw yaong mga naliligtas. Nang ang magandang balita ng kaligtasan ay maipangaral at maging totoo sa napakaraming mga kaluluwa na naliligtas sa Panginoon, sa pananampalataya sa Panginoon, ang mga disipulo na ito ng ating Panginoong Jesucristo ay masusumpungan natin na sila ay lubos na sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang pagsamba, papuri, pasalamat sa ating Panginoong Jesucristo. Marami po tayong natatanggap na benepisyo at pagpapala na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. At masasabi ko po, bawat bahagi ng buhay natin ay tunay po na nagmumula sa Diyos, na lubhang napakabuti sa bawat isa sa atin. Ano ang maigaganti ko sa kabutihan ng Diyos? Ang una kong maibibigay ay tunay na pagsamba sa Panginoon. Sa Kanyang biyaya sa pagkilos ng banal na Espiritu, kukunin ko ang saro ng aking kaligtasan.
na kung saan ang Panginoong Kristo ay nagdusa para sa akin. At handa rin naman ako, Panginoon, gamitin mo ako. Gamitin mo ako, Lord. Gamitin mo ako. At mag-aalay ako ng papuri sa Panginoon. Sapagkat karapat dapat na ito ay aking gawin. Panginoon, sinasamba kita. Pangalawang kaparaanan na maigaganti natin sa Panginoon, hindi lamang pagsamba sa Panginoon ang aking maigaganti, kung hindi ang pagtupad ko sa aking mga pangako sa aking Panginoong Diyos. Ang sabi sa talatang 14 ng ating pong pinag-aaralang passage sa Awit, Kapitulo 116, ang sabi po, tutuparin ko ang aking mga pangako sa Panginoon sa harap ng kanyang mga mamamayan. Sa wikang Ingles, I will pay my vows to the Lord. Paano natin mababayaran ang Panginoong Diyos? Hindi natin kayang bayaran ng Diyos. Alalahanin natin, anuman ang meron tayo, anuman tayo, lahat ng mga ito ay nagmula sa Diyos. Yung ibinabalik natin sa Kanya ay galing din sa Kanya. Kaya nga masasabi natin kasama ni David, Panginoon, meron akong pangako sa iyo at ang pangakong ito ay tutuparin ko, Lord. Hahawakan ko yung saro ng aking kaligtasan sa iyo at patuloy akong lalapit sa iyo at magpapakumbaba sa iyo at talagang tatawag sa iyo, Panginoon, sapagkat lahat, pati na yung aking igaganti sa iyo, ay nagmumula sa iyo. At patuloy ako magpapasakop sa iyo, Panginoon. Panginoon, tutuparin ko yung pangako sa iyo, ngunit matutupad ko lang ito dahilan sa iyong masaganang biyaya sa akin. Dahilan sa iyong pagkilos at paggawa, sa iyong kaligtasan na ibinigay sa akin, sa aking patuloy na pagpapakumbaba sa pagpapasakop sa iyong harapan, sa pamamagitan ng aking patuloy na pagsamba sa iyo sa panalangin. Tatawag ako patuloy sa iyo, Panginoon. Patuloy kong hahawakan ang saro ng kaligtasan na meron ako sa iyo, Panginoon. At patuloy akong maninupluhod sa iyong harapan at i-acknowledge, Lord, ano man ang gagawin ko, alam ko kasama kita, alam ko ikaw ang gagawa. Salamat sapagkat alam ko magtatagumpay ako dahilan sa iyong biyaya. Sabi po sa talatang 16 hanggang talatang 19 ng Awit, Kapitulo 100, talatang 16, O Panginoon, ako'y iyong lingkod. Ako'y iyong lingkod, anak ng iyong lingkod na babae. Iyong kinalag ang aking mga gapos. Ako'y mag-aalay sa iyo ng handog ng pasasalamat at tatawag sa pangalan ng Panginoon. Tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon sa harapan ng lahat ng kanyang bayan, sa mga bulwagan ng bahay ng Panginoon. Sa gitna mo, O Jerusalem, purihin ang Panginoon, purihin ang Panginoon. Tunay na karapat dapat na ito ay sabihin natin na kasama po ng mga aawit na si David, Panginoon, ako ay lingkod mo, maglilingkod ako sa iyo. Magbunsod nawa ang handog na ito, ang ganti na ito natin sa Panginoon sa pagtupad ng ating mga pangako. Panginoon, lingkod mo ako. Maglilingkod ako sa iyo. Susunod ako sa iyo, Panginoon. Susunod ako sa iyo, Panginoon. Lord, hawakan ko yung saro ng kaligtasan meron ako sa Panginoong Kristo at ako ay patuloy na mag-aalay ng pagsamba, ng papuri sa iyo. Ang mga panata ko, Panginoon, ito ay aking tutuparin base sa iyong masaganang biyaya sa akin. Bilang mga mananampalataya, may mga promises po tayo sa Panginoon. Marahil sa pandemic na to na ating pong nararanasan, pwede nating sabihin, Panginoon, patawarin mo ako. Bago mag-pandemic, hindi ako nagtapat sa iyo. Pagkatapos nito, Panginoon, kung ililigtas mo ako, Lord, mula sa pandemic na ito at lalampasan namin ito sa biyaya mo, Panginoon, mamumuhay ako para sa iyo. Maglilingkod ako para sa iyo. Kapatid, tuparin ang mga pangakong ito. Dito po si David, naniniwala ako na siya po ay posibleng nakaranas
ng isang napakalaking pagsubok, posibleng pinagaling siya ng Diyos mula sa isang matinding karamdaman, at dahilan sa matinding karamdaman na yan, nagsasabi sa Panginoon, sa iyong kagalingan, pagaling ko, gagawin ko yung ganito, maglilingkod ako sa iyo, maglilingkod ako sa iyo, sasamba ako sa iyo. Ganon din tayo mga kapatid. Tuparin natin. Huwag nating hayaan na kung ano man po yung ating pong mga binitawang mga salita sa harapan ng Diyos, huwag nating kaligtaan, huwag nating kalimutan. Isagawa natin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga lingkod ng Diyos, ang binitawang salita sa harapan ng Diyos. Ito ay banal na dapat lamang tuparin. Dapat lamang isagawa. Isa sa mga nakakalugod sa Panginoon ay ang isang buhay na lubos na ipinapamuhay na may pagsunod sa kanyang kalooban at sa kanyang banal na salita. Ito po ang sinasabi ni David sa mga talatang ito, Panginoon, tutuparin ko ang aking mga pangako. Mga kapatid, sa umagang ito, ang tanong ni David, meron ba akong maigaganti sa kabutihan ng Panginoong Diyos? Mga kapatid, meron. Ano po yun? Dalawang paraan ang ating maigaganti sa kabutihan ng Panginoong Diyos. Una, pagsamba sa Panginoon. Ano kaya ang maigaganti ko sa Panginoon sa lahat ng kabutihan niya sa akin? Sasambahin ko ang Panginoon at maghahandog ako sa Kanya ng pasasalamat sa Kanyang pagliligtas sa akin. Pangalawa, hindi lamang pagsamba ang aking igaganti sa Kanya, tutuparin ko ang aking mga pangako at mga panata sa Kanya. Talatang 14, tutuparin ko ang aking mga pangako sa Panginoon sa harap ng Kanyang mga mamamayan. Sa harap ng ating kapwa mananampalataya. Kasama natin ang mga mamamayan ng langit, ikaw at ako na mga mananampalataya. Ipakita natin na tayo ay namumuhay na may pagsunod sa ating Panginoong Diyos, tumutupad sa mga pangako na ating binitiwan. Ang pagiging isang tunay na Kristiyano at pagsasakatuparan ng pagsunod sa utos ng Diyos at sa kalooban ng Diyos, hindi dapat ito sekreto. Ito ay nararapat lamang na ipahayag, ipakita sa kapwa mananampalataya upang ito po ay maging pagpapala din naman sa iba. Ang hamon sa atin mga kapatid, sa pandemic na to, ang una nating iaalay sa Diyos ay ang patuloy na pagsamba. Saan ka man nandoon, hindi man tayo nagkikita-kita dahilan po sa krisis na ating naharap, patuloy kang sumamba sa Panginoon. Huwag mong kaligtaan na sumamba sa Panginoon. Huwag mong ipagpaliban ang araw ng linggo ay nananatiling araw na para sa Panginoon. Huwag mong palampasin ang araw na yan na hindi ka tunay na sumasamba sa Diyos. Salamat po na nandiyan ka. At hindi lang yan, pagsikapan mong mamuhay na may pagsunod sa kalooban ng Diyos, nagpapakumbaba sa harapan niya, at patuloy na nagsisikap dahilan sa biyaya ng Diyos na mamuhay na may tunay na pagsunod sa kanyang mga salita. At pagpapalain tayo ng ating Panginoong Diyos, gagabayan tayo ng ating Panginoon. Amang Banal, maraming salamat po sa katotohanan ito. Salamat po sa iyong banal na salita. Pagpalain ninyo mga katotohanan ito na masumpungan ninyo na kami ay patuloy na sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Kukunin namin ang saro ng aming kaligtasan at kami ay patuloy na mag-aalay ng mga papuri at pasalamat sa iyo sa pagsamba sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na tunay po natuparin yung aming po mga pangako sa iyo. Ano man ang mga pangakong yan sa iyong biyaya, Panginoon, ito ay aming pong maisagawa. Salamat po, Lord, sa iyong assurance
na kasama namin lagi kayo. Panginoon, extend ninyo ang iyong makapangyarihang gawa at pagkilos at pagpapala sa bawat isa na kasama namin ngayong umaga sa pag-aaral ng iyong salita at sa pagsamba sa iyo. Extend ninyo ang iyong masaganang presensya at makapangyarihang gabay, patnubay, pag-iingat sa bawat isa sa amin. Ibinabalik ko po sa iyo, Panginoon, ang papuri. Nawa ang aming bansa ay patuloy niyong pagalingin mula sa COVID-19 at masumpungan ninyo ng aming bansa ay tunay po na bumabalik sa iyo at ikaw ay na-acknowledge na Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may kontrol ng lahat ng mga ito at karapat dapat kang sambahin at paglingkuran. Purihin ka, O Diyos amang banal. Hinihiling ko po ito na may papurit pasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Dadako po tayo sa ating pong communion ngayong umaga. Ang ating pong communion ay ating pong ginagawa sa tuwing unang linggo ng buwan. At in-encourage ko po ang lahat ng mga mananampalataya na kumuha ng kanila pong saro na may lamang inumin na hindi po nakakalasing at gamitin po ninyo marahil tinapay, pwede po ang tinapay at sabayan po ako sa ating pong communion ngayong umaga. Nais ko pong basahin sa inyo ang unang Korinto, Kapitulo 11, talatang 23 hanggang 26. So, ididiretso ko po hanggang verse number 26. Ang sabi po, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus, nang gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa, pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kupang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom nito sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Unang Korinto, Kapitulo 11, talatang 23 hanggang 26. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang banal na salita. Ang tinapay na ito, ang sabi ng Panginoon, ay simbolo ng kanyang katawan na pinagputol-putol para sa bawat isa sa atin. Ang sabi po, ang katawan niya ay pinagputol-putol, siya po ay lubhang nahirapan. Ang kanyang katawan ay talagang nagkaluray-luray. Kaya nga, ang salita na ginagamit dito na pinagputol-putol, ibig sabihin, ang katawan ng Panginoong Kristo sa sobrang pahirap bago po sa ipako sa cross, ay matindi po, nagkasira-sira, nagkagutay-gutay po ang katawan ni Kristo dahilan sa ating po mga kasalanan. Gagawin natin ang pag-aalaala ng kanyang sakripisyo na ito na para sa atin sa pamamagitan ng tinapay na to na simbolo ng katawan ng Panginoong Hesus. Sabi nga ni David sa awit na ating pong pinag-aralan sa awit Kapitulo 116 sa talatang 13, kukunin ko ang saro ng kaligtasan at mag-aalay ako ng pasalamat sa Kanya dahilan sa Kanyang kabutihan sa akin. Panginoon, pinapasalamatan ka namin ngayong umaga dahilan sa iyong walang kapantay na kabutihan sa amin po, sa kabila ng aming pong makasalanang buhay. Nilinis ninyo kami, binayaran ninyo ang aming kasalanan sa pamamagitan ng iyong katawan, ng iyong banal na dugo sa krus ng Kalbaryo. Narito po ang tinapay. Ito po ay simbolo ng iyong banal na katawan na nagkaluray-luray, nagkaputol-putol dahilan sa aming kasalanan. Panginoon, salamat po, Lord. Maraming salamat po. Pagpalain ninyo bawat isa sa amin, patawarin ninyo kami sa aming mga kasalanan. Panginoon, ibinabalik ko po sa iyo ang lahat ng papurit na salamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Nang siya ay makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol at sinabi,
Ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kupang ito'y isang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom nito sa pag-aalaala sa akin. Sa ating pagsasagawa nito, sa ating pong pag-inom ng kupa na to, ang ating pong inumin ay simbolo ng kanyang banal na dugo. At ito po ay bagong kasunduan natin sa Panginoon na ang buhay natin ay para sa Kanya. Ito ay Kanyang binili sa pamamagitan ng Kanyang banal na dugo ng Kanyang buhay. At sa ating pagsasagawa nito, ating pong ibinabalik ang ating sarili sa Kanya na siya din namang bumili ng buhay na ito. So ang Panginoong Kristo, nung Kanyang kunin ang kopa, pagkatapos maghapunan, nagsabi na ang kopang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom nito sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ng kopa, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Manalangin po tayo. Panginoon namang banal, kami patuloy na nagpupuri sa iyo, amang banal. Pinapasalamatan kita. Pinupuri ka namin, Panginoon. Patuloy ka namin sinasamba. Salamat po, pinili ninyo kami na maging kabilang sa iyong makalangit na pamilya. Salamat po, kami po ay patuloy po na recipient po ng iyong kagandahang loob. Tunay po na ibabalik namin sa iyo ang aming po mga sarili. Patuloy ka naming sasambahin. Patuloy ka naming paglilingkuran. Patuloy naming tutuparin, Panginoon, ang iyong mga kalooban. Tulungan ninyo kami, gabayan ninyo kami sa pagkilos ng banal na Espiritu. Panginoon, pagpalain ninyo mga kapatid sa UFBC, pagpalain ninyo mga kapatid sa kanilang mga tahanan. Ang ilan ay nasa ibang bansa, ang ilan ay nasa mga probinsya, sa kanilang mga churches na kanila pong kinabibilangan. Pagpalain ninyo sila. Pagpalain ninyo mga manggagawa ninyo, Panginoon, sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Pagpalain ninyo, Panginoon. Pagpalain ng mga kapatiran na naghahanap buhay. Yung may mga hanap buhay, Lord, I pray na ikaw mag-open ng opportunity para sa kanila, Panginoon. Ang aming po mga anak, mga young people sa church, mga anak ng mga kapatiran na kasama po namin sa pagsamba, Panginoon. Lord, pagpalain niyo sila. Nang bawat isa ay mamumuhay para sa iyo at babalik sa iyo, Panginoon. Have mercy, O Lord. I pray, O God, na ikaw po ang mag-sustain sa amin. Lord, iabot ninyo ang iyong mapagpalang kamay. Pagalingin ninyo ang mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Palakasin ninyo sila, Panginoon. Kami po, ingatan ninyo, Lord. Have mercy on us, O Lord. Balutin ninyo kami ng iyong presensya, Panginoon. Balutin ninyo mga kapatid ngayong araw na to, Panginoon. Ano man ang kanilang kalalagayan, Lord, ang iyong presensya ay nasa kanila. Salamat po, lukuban ninyo kami, Panginoon, ng iyong makapangyarihang gabay, presensya, Panginoon, at ang iyong masaganang pagpapala ay mapasa amin, Lord. Extend ninyo ang iyong mapagpalang kamay sa bawat isa, Panginoon. Muli ibinabalik ko sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng pasalamat sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen at amen. Magandang umaga mga kapatid at pagpalain po tayo ng ating Panginoon.